Nanawagan si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano kay PBBM na wag munang itiklop ang ICI at magtalaga ng bagong mga commissioners. Hindi pa raw tapos ang trabaho ng komisyon dahil marami anya ang kailangan pang silipin. Kabilang ang 774 million peso sunog-apog pumping station sa Tondo, Maynila. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon Congressman Valeriano. Magandang gabi po sa inyo, Kong. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa nanonood na agenda. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po ba itong sunog-apog na ito? Ano po ba ang punot dulo ng issue na yan? Kung matatandaan po ninyo, siguro 2 times or 3 times pinuntahan ni Secretary Vince Dizon yan. Yan po sinimulan noong 2017. Ako po inaupo noong 2019. Nabayaran niya ng bago ako maupo 2019, fully paid siya. Pero nung matapos po siya, hindi siya talaga gumana kahit minsan. Nung ako po ay chairman ng Metro Manila Development sa Kongreso, nung 19th Congress, pinipilit kong paayusin yan. Pinatawag ko yung DPWH at the same time pati MMDA to no avail, only to find out na meron palang 5 years warranty, ayaw balikan yan ng mga kontraktor. Siguro because of the 5 years warranty, sila yung magbabayad. And after 5 years po, ngayon, siguro mga pang-6 na taon niya, pinipilit nilang gawin ngayon. So dapat lang po na may managot talaga dyan sa sunog-apog pumping station. Almost 1 billion ang halaga niyan na na-waste. Once and for all po, malaman ko sino yung proponent niyan, pati ko sino yung dalawang kontraktor niyan, yung Bitog tsaka yung Legazpi. Dapat po managot talaga yan sa batas. Total, marami na tayong kung tatanggalin po yung ICI kaagad, baka maputol yung investigasyon nila. Sayang naman po sinimulan yung investigasyon. At waste of money po, malaking pera na kaban ng bayan yung napunta diyan na parang baliwala lang. So dapat talaga may managot po. Dahil po ba sa hindi gumana itong pumping station na ito ay nakadagdag ng labis dito po sa pamamaha o pagbaha sa Maynila? Parte po yan ng pagbabaha ng Maynila. Kaya marami pong naperwisyong mga kababayan natin. Sabi ko nga, hindi lamang gamit ang nawala rito. Minsan pati buhay nawala gawa nitong baha na to. So siguro dapat lang po na may managot. Unang-una, nasa distrito ko po yan. Kaya gusto ko sana na lumabas yung katotohanan at ihabla yung dapat ihabla at managot yung dapat managot yan. So, Lalong-lalo na po yung contractor tsaka yung proponent yan. yes, sir. So ang ibig niyong sabihin na abutan na ninyo yan, pero sino po yung nakaupo na congressman bago po sa inyo? Congressman Carlo Lopez po ang proponent niyan. Okay. 2017 sinimula niyan papuntang 2018, pero ang nakakapagtaka po, 2019 ako nanalo, June 30, bago ako mag-assume ng office, binayaran na nila ng buo yan kahit hindi pa tapos. In which, nung makita natin ngayon yung during the investigation ng mga flood control, maraming ganyang incident na nababayaran kahit hindi pa tapos yung proyekto. 5 years, yes sir, 5 years warranty. Eh di, ibig sabihin sa loob po ng 5 years, dapat ay ginagawa nila tuwing yan po Dapat binabalikan po ng kontraktor yan dahil may warranty nga. Hindi po talaga binalikan nila yan. Paulit-ulit kami noon na tinatawagan at ilang letter ang ginawa ko nun sa DPWH saka sa MMDA. Actually, nung tinatan over ng DPWH sa MMDA po yan, ang term na ginamit ng MMDA kaya hindi nila tinanggap is because that is defective. Okay, bakit hindi na lang po idiretso sa DOJ? Pwede ho ba yun? Sa ombudsman pala. Kaya nga po, ngayon po, natapos na yung warranty at nakita ko naman, inimbestigan nila Vince Dizon. Gusto ko hong malaman talaga kung ano na nangyari dito, kung talagang pinailan na nila dahil nangako si Vince Dizon na wala silang sisinuhin, wala silang lahat sa sagasaan nila. So, inaasahan ko po, kaya gusto ko sana yung ICI, kasi nagsimula ng ICI dyan, natatandaan ko po, yung unang punta, andun pa si General Magalong. So, definitely, meron ng mga dokumentong nakuha ang ICI dyan. At kung bigla naman pong bubuwagin, baka ma-whitewash lang o baka mawala yung kaso na yan. So, mga 1 bilyon, ano? Ang laking halaga. Almost 1 billion pesos po. So, is that At ngayon po, overpriced sa tingin po ninyo? Overpriced? Sa palagay ko po, pero sa ngayon, narinig ko rin po kay Secretary Vince Dizon na
to repair yung Sunog Apog Pumping Station, mga 200 milyon po yung gagamitin nila. Ay, grabe. Oh. Opo, grabe. Kaya talagang dapat managot dito. Sa usapang 2026 budget naman, huling tanong po, naniniwala po ba kayo na corruption-free na ito? Hopefully po. As a matter of fact po, yung GAA naman, ang implementer naman po niyan yung executive. Kada department na po. Meron naman kaming oversight committee, yung Congress. Siguro po babantayan din namin na maging corruption-free itong 2026 budget. So far po, sa nakikita namin, wala na ring daan para magkaroon ng ganyan. Pero bantayan pa rin natin, DPWS, Department of Education, yung agriculture, yung farm to market, bantayan pa rin po natin at gising ang taong bayan, galit na galit po ang tao at siguro pag nagkaroon pa ng ganyan, hindi na tayo kayang patawarin. Naniniwala pa po kaya ang tao na kaya ninyong bantayan ang budget? Kung yun po kasama sa katungkulan namin at kung hindi naman po namin babantayan at magkakaroon naman ng anomalya na naman, isa rin naman po sa sisihin dyan yung Kongreso. Kaya siguro po marapat lamang na bantayan na rin namin at pati po ang taong bayan magbantay na rin po dito sa 2026 budget. Maraming salamat po sa inyong oras, Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.